Bali, maiba mo na yung ambience natin. Dito ako sa bahay. Dito sa may lamisita namin. Okay? Board ng LX10. Pasensya na kung board lang yung dinala ko. Kasi, board lang din yung dinala ng nagpagawa sa atin. Board lang. Actually, di bali dalawa ito. Ito naman, LX20. Board lang din to. Ano, para may idea kayo. Yan. Board lang din. Ano nakalagay? LX20 nakaprotect. Iba naman may-ari nito. Iba naman may-ari nito. Ito LX10 ito. Ito yung bad. Bali, dinala na niya sa ibang technician. Kaso, hirap daw. Sumakit daw yung ulo niya. Kaya dito sa atin dinala. Ngayon, dahil wala naman akong, although may materialis ako dito, may supply ako dito, pero yung materialis, wala tayong dala ng materialis. Ang gagawin ko na lang is tanggalin ko na lang lahat ng kung makita kong sira, di ba? Ngayon, sa lagay nito na tulad nitong lumiyab, ito, nilagyan nga ng unang gumawa. Lagyan niya ng sealant. Ngayon, hanapin ko lang yung mga shorted nito. Actually, kabisado ko naman to. Yung dito na nasunog dito is 150 ohms to. Dito 150. And then dito 150 rin ito. Kapag ganyang kalagayan, kadalasan sira na yung output niyan. Kadalasan sira yung output niyan, tapos may shorted dito sa mga diode 41, 48. And then minsan sira rin ito. Okay, katulad din sa ibang ginawa natin, kasi nag-usap na rin kami ni Bossing na dadagdagan na lang din ng output and then apex bias. Okay? Ngayon, hanapin natin yung shorted dito. Tanggalin ko muna tong tornilyo niya or tanggalin ko yung heatsink. Kaya pasensya na, medyo may na yung boses natin. Para ma-check ninyo ng paisa-isa yung output, need nyong baklasin itong mga bloke. Ito, 0.33 ohms sa may base, sa may emitter niya. Ngayon, binaklas ko na. Na-check ko na parang tatlo yata dito sa may kabilang side, sa may positive side. Check natin. Ito, ang tester ito. Tester natin. Ayan, naka-short yan. Tingnan nyo. Ayan, short. Pagdating dito, yan, shorted din. Hanggang dito, yan, shorted Bali, tatlo yan. Tapos dito, sa may kabilang side naman, ito, shorted din. 4. Pagdating dito, okay, parang buo ito. Check natin. Mukha na open na. Ito naman, okay. Ngayon, ikutin natin. Pero, yung 4, confirm talaga. 3 sa may kabila. Tapos dito, shorted talaga ito. Ngayon dito, okay. Tiniran tayo ng dalawa. Ito paano? Dalawa. Ito na lang, tsaka ito yung buo. Ito. And then, dito, sira na siya. Ngayon, sa drive naman niya, tingnan natin. Kasi sira din to Okay, parang buo. Okay, parang buo naman. Tapos, itong diode, yung switching diode dito, kailangan check mo to. Kasi minsan nag-short to dito Okay, wala pa ako nakita. Ito, buo. Ito isa Sabi ko sa inyo Ito. Itong isa, short. Ito. Okay, ito isa. Double check natin. Baka may malusutan tayo Okay, ito isa sira to. Tapos itong 5401 biyak. Biyak siya. Makikita nyo. Natin sa ilaw yan. Biyak siya. Ngayon, tanggalin na lang ito. Palitan na lang natin tong dalawa. Ito, hindi nito. 5401, 551 yan. Tapos yung 4148 na switching. And then, itong diode biyak Check natin tong isang diode. Baka short na rin. Okay, good. Tapos dito, kung ito nang itim siya nang itim dalawa, value niyan
ano natin, 1K. Dalawang 1K. Tingin ko buo pa naman yan ng itim lang, pero palitan na rin din yan. Tapos ito, i-fix bias natin to. Although, sabi ko sa may-ari, dali na lang niya yung casing. Kasi yung isa, i-fix bias na rin yun, yung isang side, tapos tadagdagan na rin ng output daw. Kaya sabi ko, dali mo na lang yung buong casing na, para diretso uwi mo na lang siya, papatugtugin mo na lang, di ba? Okay, kalasin ko yung 4. Tapos kalasin ko na yung mga dapat kalasin para bukas doon sa may shop, diretso salang na lang tayo ng mga parts niya. Ito na, nabaklas ko na lahat. Waiting na lang to or salpakan na lang ng mga output to and then mga pyesa bukas. Doon na lang natin pagpatuloy sa may shop. Okay, na-clearing na natin to. Okay, tuloy. Bali, dito na tayo sa may shop. Tuloyin tayo rito. Nantay ko na rin si bossing na magdala ng housing ng board na to. Ito na siya, kinumpleto ko na. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bali, sira ito. Yung bloke niya, ubos open lahat to. Pero kahit pa paano, tiniran tayo ng parang dalawang output yata. Okay, tapos ito, pinalitan na natin to. Dalawang 1K yung nangitim dito. Tapos yung mga 10 ohms, pinalitan na natin. Yung pinalitan nila ng 1.5K. Tapos dito, yung 4148, pinalitan na natin to. Although, buo naman to. Okay, ano pa ba? Ito, 150 ohms. Andito, yung mga nasunog. Okay, ngayon, balik ko ulit yung pan ito. Babalik ko ulit yung output niya. Okay. Ito na yung casing. Kakaiba yung mukha ng Ace na LX10 ngayon. Ano, ito na yung casing dinala ni bossing. Hindi ko na-expect na ganito yung mukha ng Ace na LX10 na iba, di ba? Yung typical na mukha ng LX10 dati, iba kaysa ngayon. Okay, panoorin nyo na lang. Ginawa ko ng review ito. Basta iba na yung mukha niya, oh. LX10, ayan. Ngayon, nilagay na natin yung board. Ayan, kompleto na siya. 1, 2, 3, 4. Naka 4 pairs na siya. Kinabit na natin. Tapos ito yung stock niya. Naka-tornilyo pa. Bali, dadagdagan din natin to. Kasi usapan namin ni bossing, dadagdagan ng fuse tapos fixed bias. Pero yung magdagdag ng fuse, wala sa usapan namin. Kasi yung budget, matagal nga kami magtagal nga na proseso yung deal dito eh. Kasi medyo nagtitipid din si bossing eh. Kaya hindi na tayo magdadagdag ng fuse dyan. Output na lang. Kasi pag nagdagdag pa tayo, lugi na tayo kasi magkano lang din yung kontrata. Okay. Ngayon, kompleto na to ha. Dami pa namang sira nito. Sa totoo lang guys, pinutol ko lang yung video. Pero sira pala ito. Leak itong dalawa 1837 and then 4793. 1837, 4793. Leak pala ito. Kapag chinik mo siya dyan, parang buo. Kailangan pa pang baklasin talaga. Tapos, isang sa may bias niya, lintik, ganun din. 669. To, sira din to. Pinalitan din natin. Hindi ko lang pinakita sa video. Okay, ngayon, tingnan natin kung ano magiging kalabasan sa tawas. Okay. Normal na siya natin kung dalawa yung ilaw na umiilaw. Okay, dalawa naman. Kaso, parang isa lang nagtitrigger. Yun lang, yari tayo dyan. Sakit pa naman ng arrow speed na relay ito. Isa, dalawa. Puta, dalawa nga lang. Dapat tatlo to. Hindi nag-trigger to. Is it? Hindi nag-trigger to. Ay, okay lang naman. Kahit pa paano, madali lang natin siya palitan. Ang problema nito kung buo katulad sa LX20, magbabaklas na naman tayo ng panibago. Palitan natin relay. Sira din yung relay niya. Hindi nag-relay Isa, dalawa. Wala. Hindi nag-trigger to. Pambira Pero sa may bias niyan, tingnan natin. Okay, ito yung bias niya Paras lang yung bias na ginagamit ko rito sa may LX20 yan Nasa halos magpo 0.3 siya. Okay, sana ayaw kumapit ayan. Okay. Ayan, goods na. Pwede na ilaban yan. Ngayon, palitan natin tong relay. Tapos dadagdagan natin ng output to. Tapos babaklas pa pala tayo dito. Tapos ipipix din kasi natin yan. Okay, medyo haba ang konti yung video natin.
binaklas and then dinagdagan ko na para mas mabilis yung video natin. Okay, ito 1.8 tapos to 20 tapos yung bloke, naglagay na ako ng bloke. Ito to. Kailangan pag magdagdag kayo ng output, make sure magdagdag kayo ng bloke or para sa may emitter niya. Tapos output, naglagay na kagad ako kanina bago ko baklasin yung heatsink. Ayan, kompleto na yan ha, 4 na oh. Tapos itong isa pala, binaltan ko na. Ito na, Broadway yung pinalit natin. Madali lang sa sungkitin. Hindi mo na kailangang baklasin yung heatsink niya. Yan, Broadway. Ito yung pinalitan natin, oh. Arrow speed to eh. Sirain talaga tong arrow speed na to. Okay, balik natin lahat. Binalik ko na yung dalawang board. Tornilyo na lang kulang dito. Ngayon, naglagay na ako ng speaker. Yung dalawa. Tapos may audio input na rin. Naka-stereo mode tayo. Naka-switch sa may stereo yan. Ito yung audio source natin. Okay. Tingnan natin yung mukha niya. Ang ganda, no? Volume natin. Channel 1. Channel 2. Ito yung ni-repair natin ha. Dalawa. Okay. Okay na yan. Working na eh. Magana na eh. Yung laman loob nito, yun pa rin naman. Okay, nawala na yung music. Hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay idea tayo. Although, kaya ko pa rin naman i-troubleshoot yun kahit nawala yung casing nito. Kahit yung supply lang ng 5 auto, sa mga taga-subaybay natin, alam nila yan na nagtutroubleshoot tayo kahit wala yung casing nito na yung board lang. Kaya yan, kahit injikan lang ng 5 auto yan, kaya yan. Okay. LX20 ako na LX10 na bagong muka. Ayun na, okay na. Maraming salamat kay bossing dito. Hindi promotion, bago tayo magtapos, siyempre shop natin, Solid G Electronics Repair Shop, number 61 Don Julio Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. So kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.